Kung naghahanap ka lang ng murang smartphone na mayroong magandang performance na po sa may Mobile Legends, eto itong si Poco C71 na po ang pinakamura na makukuha natin ngayon. Dahil super smooth po siya dito sa may Mobile Legends ngayon. Unlike po kay Honor X5B Plus, mas mahal pa po yung presyo na to, pero di hamak na mas maganda po yung specs. Ditong mas mura na si Poco C71, compare po dito kay Honor na mas mahal po. Sila Infinix Hot 50i, Redmi 14C na merong around 5,000 po na presyo. Saka po si Tecno Spark 30 na merong kulang 7,000 na SRP. Eh di hamak na mas maganda pa rin po ang performance nitong si Poco compare po sa mga smartphone na yon. Dahil di hamak na mas maganda po ang performance ng smartphone na to kung mahilig lang po kayo sa may casual gaming, like nga po sa may Mobile Legends. Dahil naka-Unisoc po siya na processor na same po ng Tecno Spark Go 1 at Intel P65 na sobrang sulit po para sa may around 4,000 na presyo. Dahil less than 4,000 nga lang po guys ang Poco C71. Actually nakuha ko pa nga po siya ng 3,399 sa may 4128 na version sa may Shopee nung nakaraan. Pero kung gusto nyo pa na mas mababang presyo dyan, sa may 364GB guys, makukuha pa po natin siya sa may less than 3,000 pa. Pero sa may performance po niya guys, maganda pa rin po yung performance na yon. Sadyang mababa lang po yung kanyang storage. Napakasulit na po ng smartphone na to dahil malaki rin po yung kanyang display na merong 6.88 inches, na merong IPS LCD display, na merong 120Hz pa na refresh rate. What if guys, kung bigyan tayo ni Poco ng almost stock Android sa mga mid-range na smartphone nila. Dito si Poco C71 is almost stock Android po tayo dito. Tapos kaunti lang din po yung kanyang bloatware compare po sa may HyperOS. Dahil mas malinis pong gamitin ng ganitong klase ng software. Mas less bloatware at mas less bug pa sa may system. Compare po sa mga mid-range na smartphone po nila Poco na puro mga naka-HyperOS na. Ginagamit lang po ni Xiaomi sa kanila po ang almost stock Android sa mga low budget po nila. Kasi alam po nila guys na masyado po mabigat yung HyperOS kung sa mahinang processor po nila ilalagay. Malamang magiging mabagal ng gamitin ng Poco C71 kung HyperOS pong ilalagay nila dito. Kaya almost stock Android na lang po ang nilagay nila para po hindi siya ganun kabigat gamitin. Compare po dito sa may stock Android na mabilis po siyang gamitin. Ang sarap lang pong isipin guys kung makakabili po tayo ng smartphone na meron pong stock Android. Tapos meron pong magandang specs po na overall niya. Especially malakas sa processor. Ang kaso guys, makukuha lang po natin ng almost stock Android sa mga high-end po na mga smartphone o kaya po sa mga low-end na mga smartphone, sa mga entry level po. Ang pinakamalapit na stock Android na po na may experience natin sa mga mid-range na smartphone is dito po sa may nating OS. Ang kaso guys, medyo mid-range pa rin po yung kanyang specs at di po siya ganun kalakasan. Sa camera po ng Poco C71, ito po yung mga sample natin. Lagapak to guys, sobrang pangit po niya kahit malino na po yung mga pipicturean natin. Mas maganda pa po yung camera ni Honor dito compare po kay Poco. Isang patunay lang guys na hindi porket mataas yung megapixel ang camera, maganda na po yung magiging picture natin. Dito si Poco C71, 32 megapixel po siya, pero bulok naman yung kanyang sensor na nakalagay dito. Kaya ang pangit din po talaga. Dahil kung camera naman po guys ang hanap natin sa around 3,000 to 4,000 na mga presyo ng smartphone, ang isang marirecommend ko po sa inyo is si Hot 50i. Saka po si Tecno Spark Go 1. Pero syempre hindi na po ako magrereklamo sa may kanyang camera. Dahil para sa may around 3,000, hindi na po masama ang specs ng Poco C71. Dahil kung sa may Call of Duty Mobile naman, pwede na rin po yan kung multiplayer lang po ang madalas nating laruin. Saka naka single front facing speaker po siya. Ibig sabihin nandito po sa may earpiece yung ating speaker, wala po siya sa may ilalim. Kaya kahit naka single speaker lang po siya, mukhang malakas naman po siya. Nandito po sa may harap yung ating speaker. Saka mukha sa mga entry level na lang po talaga guys, madalas ang earphone jack at ang micro SD card slot. Tapos yung naka-dual SIM pa. Unlike po sa ibang mga mid-range ngayon, swerte na po ang merong optional tayo na pamimilian. Doon po sa may SIM 2. Then kadalasan dyan, wala na mga headphone jack. Isa pang nakakatawa dito guys is meron din po siyang pangako na 2 years Android update dito sa may Poco C71. Ibig sabihin itong Android 15 po niya, isaabot pa po siya ng Android 17. Compare po sa napakaraming mga entry level ngayon na malabo na po magkaroon ng Android update. Considering nga po na mga entry level lang po sila. Pero dito po kay Poco, hindi po tayo mabibigo dyan. Still magkakaroon po siya ng Android update pa rin. Naka 5 to mAh po siya na battery, saka 15 watts po na charger.
Saka side-mounted po na fingerprint scanner. Itong design po ng Poco C71, sa unang tingin pagkakamalan mo siyang Poco X7 Pro. Dahil po sa may forma ng kanyang camera. Saka itong two-tone na design po niya. Kaya kung sakali man po guys na meron po tayong budget na around 3,000 pesos, I think itong si Poco C71 po isa sa pinakamagandang mabibili natin ngayon. Lalo guys kung mahilig lang po tayo mag-Mobile Legends. Na meron pong smooth saka malaking display. Meron po tayong link sa may comment section kung interested po kayong umorder. Balik na lang po yung video natin. Thanks for watching!